So yan, good day nga sa inyo mga kalpa, no? So for today's video vlog nga pala, ibabahagi ko nga pala itong ipapalit natin na brake hose. So bali dito magpapalit pala tayo ng 110 cm or 11 mm. So TRC yung gagamitin natin dito. Kasi dito sa braking system natin, nakapang sniper tayo na R1 caliper. So usually sa right siya nilalagay, pero mahilig tayo sa mga sakit sa ulo, mga conversion, kaya nilagay natin dito. So ang disadvantage kasi nito, nakapababa yung caliper natin. So dito kailangan natin magmahaba na hose. So ito nasa 1000 mm to. So kung makikita ninyo, bitin siya. Tsaka ang problema natin dito, naka MTL tayo, sumasayad yung MTL natin dito sa tapaludo. Pero bumili na ako ng bagong tapaludo natin, yung kulay puti. So inintay ko na lang dumating yun. So tsaka ko na lang i-install yung tapaludo. So ito yung gasgas nyo. So dito kasi naka-lowered yung front shock natin. So gusto kong mangyari, babalik yung pinaka-stock na height nya. Kaya dito gagamit tayo ng medyo mahaba. So TRC Racing lang yung merong ganitong kahaba, 110 cm. So sa RCB wala silang ganyang kahaba na brake hose. So bali ito pala yung click natin na Honda Click 160. So straight RCB yan. Naka rear disc brake na rin tayo sa likod. So ito, share ko lang yung disc brake conversion natin. So dito kasi sa likod 21 mm naman yung gamit natin dito, or 210 cm. So yung RCB kasi nasa 2000 lang yung pinaka sagad na haba nya. So kailangan natin ng 210 dito. So TRC rin yung gamit natin na hose dito. So balikan nyo yung itsura nya. So kapag mag-plus kayo ng engine support, baka kailangan nyo na ng 220. So ito kasing 210, sakto lang siya. Ayan o, parang bitin pa nga eh, kasi parang sakal na sakal dito. So dapat ito merong konting play na ihila mo pa siya ng konti, pero ito saktuan lang siya. So sa mga gustong mag-convert ng disc brake sa likod, meron tayong video nyan sa YouTube natin, pinakita natin lahat ng sikreto. So ito yung unit natin. So ito, nagtabas-tabas tayo rito. Ayan. Tapos nag-order na rin pala tayo ng RCB na mags. So magpapalit tayo niya ng kulay puti. Yung tapaludo pala na binili natin, kulay puti, hinihintay ko na lang din. So pati yung side mirror kulay puti na rin. Ayan mga kalpa. So dito, ang kagandahan dito sa TRC, so meron siyang kasamang 90 degree. Ayan, yung pagkakapitan ng tornilyuhan. So para sa mga gipitan, magagamit nyo to. So kagaya nito, 90 degree yung ginamit natin dito sa likod. So magagamit nyo to. So dikalag siya. Ayan. So yung mekaniko nyo na lang yung bahalang mag-install nito. Ayan. So kailangan nyo lang dito ng D12 yata para ma-install to. Dito yung kakalagin ninyo, dito banda. Ayan, nakakalag to. So kapag kayo kakabit nyo to, make sure na higpitan nyo to. Ayan, katulad nito, naluluwagan pa yan. So dito kapag mag-install kayo ng MDL, tapos pag maglo-lowered kayo, make sure nyo lang na malayo siya, o kaya nakapatigas kayo ng shock, kasi malambot yung shock natin, kaya tumatama siya dito sa fender natin.
Yung brake light switch pala natin dito na mupak, papalitan din pala natin ng RCB na brake light switch. Yung kasama nito dati, yung sa S1 Porsche na brake master natin. So lilinisin natin yung pinaka fittings nito para mas maganda siya at mas maayos. So bali dito kinakabit na rin pala yung TRC na brake hose natin. So bali Teflon na rin pala ito. So ginamit din pala natin yung 90 degree na connector natin dito, yung pinaka previous nya. And then ganito na pala yung magiging fittings, yung pagkakaayos ng sa brake hose natin. So malayong malayo dun sa kanina. So nakita nyo naman talagang sakal na sakal yung sa RCB na Teflon na brake hose natin. So talagang nasasakal siya, kaya kailangan nating i-lowered yung front shock natin. So dito hindi na tayo mabibitin, ibabalik na lang natin yung stock height ng pinaka front shock natin dito sa harap. At ito na nga pala yung pinaka brake light switch na, tapos yung sa may connector. So bali yan yung pinaka adapter niya rito para magko-connecta lahat ng mga switch natin, pati yung pinaka banjo bolt. So pinatago na lang natin banda dito sa likod para mas malinis tignan, di ba? Pinadaan natin yung pinaka brake hose natin dito. Tapos magwa-wiring na tayo mamaya at magbibilid na tayo ng pinaka brake master natin. So mamaya magche-check na tayo kung gumagana na yung taillight natin kapag ka nagpepreno. At dito pinabalik ko na rin yung dalawang tinanggal na tornilyo noon dito sa may T-post natin. So pinabalik ko na yung stock height niya para hindi na sumasayad yung pinaka MDL natin dito sa may front fender natin. So kapag merong mga lubak kasi at saka pagka matagtag yung shock natin, sumasayad talaga yung MTL natin dito. So kapag gusto natin i-lowered nyan, papatigasin na lang siguro natin ng konti. So ito lang yung pinaka main issue kapag magpapalit kayo ng R1 caliper na pang sniper. So dito kung gusto ninyong gayahin yung mga modification natin sa motor, bibilhin nyo na lang yung mga iwan kong link dyan sa baba. And
Now go